Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, sana'y mapaunlakan mo ang ibabahagi kong istorya ng aking buhay. Sa dami ng nagpapadala sa inyo ng istorya ay nagbabaka sakali pa rin po ako na mapipili mo ito na i-upload sa Papa Dudut Stories. Gusto ko lang kasing humingi ng kaunting payo mula sa inyo dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makamove on dahil sa sakit na dulot ng kabiguan ko sa pag-ibig. Papa Dudut, halos naganap lang ng isang gabi ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Pero habang buhay nang nakatatak yon sa isipan ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Spyro at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang receptionist sa isang sikat na hotel chain dito sa EDSA. Pero bago ako magtrabaho doon ay naging receptionist muna ako sa isang maliit na inn kung saan ay nakilala at naging kaibigan si Viana. Hindi niya tunay na pangalan. Isang prostitute si Viana at naging suki siya ng inn dahil madalas niyang dalhin doon ang lahat ng mga nagiging kliyente niya na mga lalaki na naghahanap ng panandaliang aliw. Mabait at masayang kakwentuhan si Viana bukod sa malakas ang sense of humor niya. Kaya madalas ko siyang hanap-hanapin tuwing gabi. Hanggang sa isang malamig na gabi. Good evening, Miss Viana. Bati ko sa aming regular client. Ano ba yan, napaka-formal mo naman. Parang hindi tayo magkakilala ha. Natatawang wika pa niya sa akin. Nasa trabaho ako, Viana. At dahil kliyente ka ng ina ito, ay dapat lang na formal akong humarap sa iyo at bigyan kita ng pagalang. Katwiran ko. May bago ka na namang bang kliyente ngayon? Obvious ba? Pupunta ba ako dito sa inn kung ilalaruin ko lang ang sarili ko ng mag-isa? Natatawa nitong sabi sa akin. Luminga-linga naman ako. Nasa na ba yung sinasabi mong kliyente ha? Ayun yung foreigner na nasa labas. Amerikanong turista yan. Super hot, di ba? Nasasabik na wika ni Viana sa akin. At saka mayaman yan. Nakaramdam naman ako ng kaunting kalungkutan kasi kailangan pang babuyin ni Viana ang kanyang pagkababae para lamang kumita ng pera. Mag-ingat ka lang dyan sa ginagawa mo at baka may STD yan o HIV. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapagalaw sa kanya ng walang proteksyon. Ako pa, palagi akong may dalang condoms. Sagot naman sa akin ni Viana at pinakita pa niya sa akin ng ilang packs ng condom na nasa hand purse niya. O sige teka, hahanapan ko na kayo ng bakanteng kwarto. Dating gawi pa rin ba? Econo rooms pa rin ba? Tanong ko sa kanya. Mabilis namang sumagot si Viana. Econo rooms lang, pareho lang din naman yan, saka sandali lang naman kami. Bakit hindi kayo sa mamahaling kwarto? Siya naman na magbabayad. Suggestion ko sa kanya. Naiiling na natatawa lamang si Viana. Naku, wag na. Sige, anong kwarto ang bakante? Tinignan ko naman sa computer kung ano ang mga units na bakante pa. At nakakita naman ako kaagad at ibinigay ko na kay Viana ang susi. Anong oras ang out mo? Tanong niya sa akin bago siya mag-check-in. Actually malapit na ako mag-out. Mga 30 minutes na lang.
Tugon ko naman. Sige, hintayin mo na ako, Spyro. Mag-inuman naman tayo. Bilisan ko na lang ang makipag-jugjugan. Natatawa pa niyang sabi sa akin. Nalungkot ulit ako dahil may commitment ako ng gabing yon. Pasensya na, Viana. Pero may date pa kasi kami ni Ariana pagkatapos ng trabaho ko. Nalungkot din si Viana pagkatapos ay tinawag na niya ang client niya at sabay na nag-check-in sa ibinigay kong room. Sinundan ko naman ang tingin si Viana at aaminin kong nakaramdam talaga ako ng labis na pagkaawa dahil baka sa mukha niya na hindi niya gusto ang kanyang trabaho pero napipilitan siyang makipagplastikan sa harapan ng kliyente niya ng dahil lamang sa pera. Samantala makalipas ang 30 minuto at malapit na ako mag-out sa trabaho ay biglang tumawag sa akin si Ariana. Spyro, hindi na matutuloy ang monthsary celebration natin ngayong gabi. Malungkot na wika sa akin ng girlfriend ko. Pero bakit, Ariana? Mahal ko, may problema ka ba? Concern kong tanong sa kanya. Oo, may problema ako sa relasyon natin. Diretsang pag-amin ni Ariana na siyang nagpakaba sa akin. Pero bakit, may nagawa ba akong kasalanan sa iyo? Sa totoo lang ngayon nakukonsensya ako kasi naging mabait ka naman sa akin. Naging mabuti kang karelasyon pero hindi ko na kayang makisama pa sa iyo. At saka may iba na akong mahal, si Louie, ang best friend mo. Nanlumo naman ako sa ginawang pagtatapat ni Ariana sa akin. Hindi na ako nakapagsalita noon kasi nang sandaling yon ay umiiyak na ako. Patawarin mo ako, Spyro, pero hindi ko na kaya pang makisama sa iyo. Yun lang ang tinawag ko sa iyo. Sige, paalam, Spyro. Salamat na lang sa pagmamahal mo sa akin. Sabi pa niya sa akin bago tuluyang maputol ang komunikasyon naming dalawa. At yun na nga, Papadudot, tuluyan nang nawala si Ariana sa akin. Hindi ko matanggap noon na nakipaghiwalay siya sa akin at sa ganon paraan lang. 2 taon kasi kaming naging magkarelasyon ni Ariana. At akala ko noon ay hindi na matitibag pa yon. Pero nagkamali ako dahil sa isang iglap ay gumuho ang lahat. Luhoan akong umuwi noon para kong pinagsakloban ng langit at lupa. Kaya imbis na umuwi ng bahay ay nagpalipas ako ng sama ng loob sa beer house ng gabing yon. Tiyempo namang naroon na din si Viana. At kakatapos lamang magpaligaya ng kliyente niyang naabutan ko kanina. Papadudot, sinamahan ako ni Viana sa pagdadalamhati ko. Alam mo, walang may dudulot sa iyong maganda ang sobrang paglalasing. O gusto mo makalimot. Pero ngayon lang yan. Kapag nawala na ang espiritu ng alak sa katawan mo, babalik ulit ang problema mo. Sana maging matapang ka sa pagharap mo sa mga problema. Pangaral niya sa akin ang mapansin niyang lasing na ako ng oras na yon. Pero hindi ko pinansin noon ang sinasabi niya at sa halip ay nagpatuloy na lamang ako sa pag-iyak habang binabanggit ang pangalan ni Ariana. Tanggapin mo nang hiniwalayan ka na ng babaeng yon. Alam mo, sinasayang mo lang ang mga luha mo sa kanya. Siya kasi ang babaeng walang kwenta at hindi dapat pinag-aaksehan ng luha. Dagdag pa niya. Viana, ang sakit pa rin ang ginawa niya sa akin. Minahal ko naman siya. Binigay ko ang gusto niya tapos sa ganung paraan lang niya ako hihiwalayan. Tapos sa dinami-dami pa ng pwedeng ipagpalit niya sa akin. Yung best friend ko pa. Kwento ko sa kanya. Nung una ko pa lamang tingnan ng babaeng yun, alam ko na wala siyang maidudulot na maganda sa buhay mo, no. Pagkatapos noon ay nagbuntong hininga si Viana bago nagpatuloy. Tumahan ka na, Spyro. Pero Viana, mahal ko pa rin si Ariana. Hindi naman kasi maaalis ang pag-ibig ko sa babaeng yon ng agad-agad. Hindi ka na mahal ng babaeng yon. Tapos ikaw nagpapakamartir ka pa sa kanya. Sinasayang mo lang ang pagmamahal mo sa kanya. Hay nako, Spyro. Maraming babae sa mundo ang nararapat sa pagmamahal mo. Sabi pa niya sa akin and hoping na marirealize ko na Ariana's not worth it para sa mga luha ko. Bakit ganun ang pag-ibig, no? Laging napaka-unfair. Ako ilang beses na akong
nagmahal ng buong tapat pero palagi akong nasasaktan sa bandang huli. Naging mabuti naman akong boyfriend. Ginawa ko naman ang lahat para mapasaya ko sila. Kaso palagi din nila akong iniiwanan. Viana, ayaw ko nang umibig. Durog na ang puso ko. Naghihinagpis kong sabi sa kanya. Agad naman akong inalo ng aking kaibigan. Huwag mong sabihin yan, Spyro. Huwag mong isarado ang puso mo na magmahal ng iba. Alam mo kung ako sa'yo, buksan mo ang mga mata mo at makiramdam ka sa paligid mo. Doon mo makikita ang isang babaeng tunay na nagmamahal sa'yo. Diana, bakit sa tuwing may problema ako palagi mo akong tinutulungan? Tanong ko sa kanya. Kaibigan kita. Normal lang sa magkaibigan ang nagtutulungan. Sabi niya sa akin habang sinusubukang tanggalin sa puso ko ang labis na pighating dulot ng pag-ibig. Mamayang kaunti ay may naging realization ako. Maaring broken hearted ako pero sa huli ay kailangan ko pa ring magpakatatag. Bukod sa malaking tulong si Viana sa akin dahil nakakaya naman niyang ibsa ng mga sakit sa pusong nararamdaman ko. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng isang kaibigan na katulad mo. Kung wala ka siguro baka tuluyan na akong bumigay. Salamat Viana. Sabi ko sa kanya pagkatapos ay nagpahid na ako ng luha sa aking mga mata. Tinigil ko na rin ang pag-inom. Ikaw Viana, sa tingin mo may problema ba sa akin? Bakit hindi ako makuhang mahalin ng mga babaeng mahal ko? Maya-maya itanong ko sa kanya. Walang problema sa iyo. Sila ang may problema sa sarili nila dahil bukod sa bulag sila, napakatanga nila dahil sinaktan at pinagpalit nila ang isang lalaking mabait at mapagmahal. Sagot niya sa akin. Ganun ba? Sa puntong yon ay lalo kong na-appreciate si Viana kasi nakita niya ang worth ko bilang tao. Kaya ikaw, huwag mo nang iyakan pa si Ariana. Oo, sa una lang yan masakit pero makakalimutan mo din siya. Isipin mo na lang na may babaeng higit na nagmamahal sa'yo. Payo niya sa akin. Na-curious naman ako sa huli niyang sinabi. At sino naman yon Viana? Ngumiti lamang sa akin ang kaibigan ko. Huwag mo nang itindihin pang sinabi ko. Halika't umuwi na tayo. Pag-aya pa niya sa akin. Papadudot si Viana ang naging sandigan ko ng mga gabing yon. Nang gabing yon ay gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Sandali ko nakalimutan ang girlfriend ko at ginawa kasi ng kaibigan ko ang lahat ng klase ng palubag loob. Sa kabilang banda ay sinamahan ako ni Viana hanggang sa pag-uwi ko sa aking bahay dahil na rin sa sobra kong kalasingan noon. Hindi ko rin inaasahan na sa pamamagitan ni Viana ay may madidiskubre ako sa aking sarili. Eto panghilamos mo. Halika ako na magpupuna sa'yo. Ubarin mo na yung t-shirt mo. Utos niya sa akin pagkababa niya nang hawak niyang maliit na plangganang may basang bimpo. Sinunod ko naman ang utos ni Viana at naghubad na rin ako. Pero napaaray ako sa sakit ng ulo ko. Next time kasi, huwag ka nang iinom ng marami. Tingnan mo sa makituloy ang ulo mo. At saka nung pauwi tayo, nasuka ka pa sa kalsada. Sita pa niya sa akin. Agad naman akong humingi ng paumanhin. Hindi na mauulit. Akala ko kasi makakalimutan ko si Ariana kapag uminom ako. Pero mali ako. Hindi ko siya makalimutan. Nakita kong napailing si Viana sa sinabi ko. Ayan ka na naman. Hindi ba't sabi ko sa iyo kalimutan mo na yung babaeng yun? Kahit man lang ngayong gabi. Teka, pupunasan ko na ang dibdib mo. Pagkatapos noon ay pinunasan ni Viana ang dibdib ko at likod ko gamit ang pinigang basang bimpo. Viana, anong tingin mo sa akin? Ano ba sa tingin mo ang meron sa akin na wala sa mga lalaking nakasiping mo? Curious na tanong ko sa kanya. Marami. Simpleng sagot niya sa akin. Tulad ng ano? Usisa ko. I find you more attractive kesa sa mga nakasama kong lalaki. Pag-amin niya sa akin. Talaga? Kung attractive ako, sana hindi ako iniwan ni Ariana. Sarkastikong sagot ko. Agad naman akong sinaway ni Viana. Ano ka ba?
Dinadown mo na naman ang sarili mo. Gwapo ka, Spyro. Mas gwapo ka di hama kay Louie. Nagkataon lang siguro na iba ang tipo ni Ariana. Pero Spyro, ikaw ang tipo ng lalaki na gusto naming mga babae. Kung sakali, Viana, magkakagusto ka sa akin? Nagulat naman siya sa tanong ko. Oo naman. Bakit naman hindi? Gusto kong kalimutan si Ariana. Seryosong tumingin sa akin si Viana. Kaya kitang tulungan dyan, Spyro. Propesyon ko ang magbigay ng aliw, sabi niya sa akin. Ako naman ang nagulat sa kanya. Iba kasi ang ibig kong sabihin pero hindi ako makapagsalita nang magsimula siyang akitin ako. Bakit hindi mo ako i-try? Malay mo baka makalimutan mo si Ariana since magkaibigan naman tayo. Libre kong ibibigay sa iyo ang lahat. Viana, seryoso ka? Nanlambing naman sa akin ang aking kaibigang Magdalena. Oo naman. Ever since naman, Spyro, seryoso na ako sa iyo. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako sa labi. Ano, Spyro? Gusto mo ba akong tikman? Panunokso pa niya sa akin. Pero Viana, kaibigan kita. Nire-respeto ko si Viana at ayaw kong samantalahin siya. Huwag mong isipin yun. Isipin mo lovers tayong dalawa. Payo pa niya sa akin. Kung pagbibigyan mo lang ako, kaya kitang paligayahin at mahalin. Handa kong ibigay sa iyo ang buo kong mundo. Ganyan kita kamahal. Sabi pa niya sa akin bago niya maangkin ang buong katawan at kaluluwa ko. Hindi ko akalain noon, Papa Dudut, na may mangyari sa aming dalawa ni Viana. Biglang kasi ang mga pangyayari. Lasing ako ng mga oras na yon at hindi ko kontrolado ang pag-iisip ko. Ang nasa isip ko lang noon ay ang makalimutan ko ang girlfriend ko na sobrang nagpasakit ng damdamin ko ng gabing yon. Sa kabilang banda ay willing na ibinigay ni Viana ang kanyang katawan para sa akin. Sa huli kasi nanaig pa rin ang pagiging kaibigan niya sa akin at ginawa niyang lahat para tulungan akong makalimot. Noong gabing yon, Papa Dudut, ay nagsiping kami ng maraming beses. Naglaro kaming dalawa sa apoy na parang wala ng bukas. Pero ginawa lang namin yon para maibsan ang lungkot na nararamdaman ko. Tulad ng mga lalaking nakasiping ni Viana. Nagsiping kami pero wala yung halong pagmamahal. Papa Dudut, kahit na ilang beses kaming nagsiping ni Viana ng gabing yon, ay wala akong nararamdaman noong espesyal na pagmamahal sa kanya maliban sa pagiging kaibigan. Inaamin ko na kahit na ilang beses pa kaming maglaro sa apoy ni Viana ay mahirap talagang kalimutan sa isang gabi ang girlfriend kong si Ariana na iniwan lamang ako sa ere ng basta-basta. Pero biglang may ipinagtapat sa akin si Viana na siyang nagpagulo ng husto sa mga nararamdaman ko para sa kanya. O Spyro, malalim na naman ang iniisip mo ha? Tanong niya sa akin habang nakahiga pa kaming pareho sa kama. Si Ariana pa rin ba yan? Hindi siyang nasa isip ko. Ikaw, pagtatapat ko sa kanya. Talaga ba? Bakit naman? Usisa ni Viana sa akin. Hindi dapat nangyari to sa atin. Wika ko sa kanya. Nakaramdam kasi ako ng konsensya pagkatapos ng pagsisiping namin, Papa Dudut. Teka, bakit ka naman nagsisisi? In the first place, walang masama kung may nangyari man sa atin. Kagustuhan nating dalawa to, no? Nagmamahalan tayo. Wika niya. Hanggang kaibigan lang ang nararamdaman ko para sa iyo. Pagtatapat ko sa kanya. Malungkot na tumango si Viana sa sinabi ko. Oo, naintindihan ko. Pero matututunan mo rin akong mahalin. Buksan mo lang ang puso mo ngayon. Pangako hindi ka magsisisi. Pagkatapos noon ay sinubukan pa rin niya akong halikan. Viana, ngunit wala akong masabi sa kanya na mga sandaling yon dahil iniisip ko pa rin ang aking totoong nararamdaman para sa kanya. Nagpatuloy naman siya sa paglalambing sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal na hindi mo nakuha sa mga nakaraang nakarelasyon mo. Kaya kong patunayan sa iyo na mas higit akong nakakalamang kaysa kay Ariana, paniniguro niya sa akin. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero simula nang ipagtapat ni Viana
na mahal niya ako kahit noon pa ay biglang gumuho ang isipan ko. Hindi ko may paliwanag pero kahit na sabihin kaibigan lang ang nararamdaman ko sa kanya ay may parte ang puso ko na tumitibok para sa kaibigan ko. Kaya nung muli kaming maglaro sa shower ay muling sinuri ko ang damdamin ko. Pagkatapos naming mag-shower ay agad na natulog noon si Viana pero ako ay hindi ako nakatulog dahil doon. Spyro, gising ka na kaagad? Tanong sa akin ni Viana nang magising siya pagsikat ng araw. Hindi ako nakatulog, pag-amin ko sa kanya. Bakit naman? Usisa niya sa akin. Pero hindi ko na sinagot ang tanong niya at sa halip ay bumangon na ako noon sa kama. O bakit ka bumangon? Day off mo ngayon, di ba? Tanong pa niya. May pupuntahan pa kasi ako ngayon, sagot ko kay Viana. Ikaw, saan ang lakad mo pagkatapos nito? Siyempre magpapahinga muna ako para mamayang gabi may lakas ako. Nakakailang lalaki ka ba kada gabi? Bigla kasi ako na-curious ng sandaling yon kaya naitanong ko yon sa kanya. Naku, wag mo nang alamin. Natatawang sagot pa ni Viana sa akin. Gusto mo ba yung ginagawa mo? Hindi ka ba titigil sa profesyon mo? Tanong ko pa sa kanya. Hindi ko gusto ang ginagawa ko, Spyro. Bala ko nang itigil to, nasusuka na rin kasi ako. Pag-amin niya sa akin. Kung sakaling magiging tayo, ititigil mo na ba ang pagbebenta mo ng laman? Tumango lamang siya sa akin bilang sagot sa katanungan ko. Pagkatapos noon ay inaya ko na lamang siyang mag-almusal. Samantala habang nilalantakan niya ang tosilog na hinanda ko sa kanya ay nagtanong siya sa akin. Napansin niya siguro na malalim na naman ang iniisip ko. Hulaan ko, iniisip mo na naman si Ariana. Diretsang wika ni Viana sa akin. Huminga naman ako ng malalim. Oo, tanging sagot ko sa kanya. Ano ba yan? Ako ang kasama mo pero ibang nasa isipan mo. May pagsiselos ng wika niya. Viana, hindi naman agad-agad makakalimutan ko si Ariana sa isang gabi lang. Kahit nasabihin mong ilang beses tayong nagsiping kanina, katwiran ko sa kanya. Okay, kung sabagay tama ka. Isang gabi lang naman ang lumipas sa atin. Pero sana sa isang gabing yun ay magkaroon naman ako ng puwang dyan sa puso mo. Matanong ko lang, ano bang meron si Ariana? Bakit mahal na mahal mo siya? Usisa ko pa sa kanya. Marami siyang katangian na nagpa-inlove sa akin. Kaya halos ibigay ko na sa kanya ang lahat. Akala ko kasi siya ng babaeng nakatakda sa akin, yung pala lolokohin niya lang ako. Pagkatapos noon ay nagdesisyon na lamang akong ibahin na lamang ang usapan. Spyro, may pag-asa bang maging tayo? Maya-maya ay tanong ni Viana sa akin. Hindi ko masasabi yan, Viana, pero malay mo. Baka dumating din ang panahon na matutunan din kitang mahalin, wika ko sa kanya. Huwag kang mag-alala at maghihintay ako sa iyo, Spyro. Malungkot na sagot niya at pagkatapos noon ay hindi na siya nagsalita pa habang nag-aalmusal kami. Papadudot pagkatapos ng sandaling yong pagsasama namin ni Viana ay agad akong nagnilay-nilay para sa nararamdaman ko para sa kaibigan ko. Sinuri kong mabuti ang sarili ko kung may posibilidad bang mahalin ko si Viana tulad ng pagmamahal na ibinigay ko kay Ariana. Samantala madalas pa rin kaming magkita ni Viana sa inn kung saan ay dinadala pa rin niya ang mga kliyente niya. Pero medyo iwas na siya sa akin. Sa kabilang banda ay tumagal ng ilang buwan bago ko na-realize na mahal ko na si Viana. Ipagtatapat ko na sana ang lahat sa kanya pero isang hindi ko inaasahang tagpo ang magaganap. Nasa mall ako noon nang lapitan ako ni Viana. May kasama siyang lalaki at naka-holding hands sa kanya. Ngunit bahagyang lumayo muna ang lalaki sa amin ni Viana para bigyan kami ng privacy. Spyro, siya si Christian, boyfriend ko. Introduce ni Viana sa kasama niyang lalaki. Ano, boyfriend? Nagulat ako at nanlumo sa aking narinig. Hindi ko akalain na ang tagpong yon ang lalong magpapasakit sa aking damdamin. O Spyro, pasensya na kung pinaasa kita pero pulong niya sa akin. Napagod ka na sa kakahintay sa akin? Mahina kong tanong sa kanya.
Hindi naman sa ganun pero nagkataong nagkita kami ni Christian. Mas mahal ko siya kaysa sayo. Ang mga salitang yon ang tuluyang tumusok ng husto sa aking puso. Talaga, Viana? Akala ko mahal mo ko. Yun pala pinaasa mo lang ako. Kung kailan ko pa naman na-realize na mahal kita saka mo ko iiwanan para sa ibang lalaki. Pinigilan ko ang pagdaloy ng aking emosyon dahil nasa hindi kalayuan si Christian at baka marinig kami. Patawad, hindi ko gustong saktan ka, ang sabi ni Viana sa akin. Kung sa bagay, kasalanan ko rin dahil pinaghintay kita. Palagi na lang akong iniiwan ng mga babae. Sige Viana, hangad ko ang kaligayahan ninyo ng boyfriend mo. Yun na lamang ang sinabi ko sa kanya. Sobra ko nasaktan noon, Papa Dudut, dahil muli na naman akong iniwan ng babaeng pinakamamahal ko. Kung sa bagay, kasalanan ko rin dahil pinaghintay ko siya ng matagal. Kasalanan ko rin dahil umasa ako sa mga pangako niya na hihintayin niya ako. Kaya siguro hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako. Samantala dahil sa sobrang sakit ay nagdesisyon akong mag-resign sa inn na pinagtatrabahuhan ko. Mas mabuti na yun kaysa araw-araw kong nasasaktan sa tuwing nakikita ko si Viana na kasama ang boyfriend niya o ibang mga lalaki. Hindi naman nagtagal ay na-hire ako sa isang sikat na hotel chain dito sa EDSA bilang receptionist. Pero Papa Dudut, kahit na anong gawin kong kalimot kay Viana ay hindi ko pa rin siya makalimutan. Siguro nga ay wala pa ako sa unang stage ng pag-move on pero alam ko. At umaasa ako na isang araw ay makakalimutan ko rin ang hapding dulot ni Viana sa akin. Papa Dudut, muli ay nagpapasalamat ako sa pagkakataong mabasa mo ang sulat ko. Sana'y mapansin mo ito at mabigyan ng payo ng inyong mga tagapakinig. God bless. Lubos na nagpapasalamat, Spyro. Maraming salamat Spyro sa pagtitiwala na magbahagi ng iyong kwento sa amin. Naintindihan namin na nagkaroon ka pa ng pag-aalinlangan nung una dahil sa kakabreak mo lang sa ex-girlfriend mong si Ariana. Hindi mo rin masisisi si Viana na maghanap ng iba dahil ilang buwan mo rin siyang pinaghintay. At kahit na gano'n ang trabaho ni Viana ay deserve pa rin niyang lumigaya sa piling ng lalaking pinakamamahal niya. Para sa iyo Spyro, kailangan mo lang tanggapin ang katotohanan na may ibang mahal na si Viana. Marami ka pang makikita at makakasalamuhang iba na pwedeng magmahal ng tapat sa iyo. Huwag kang malungkot kung mawala man siya sa iyo dahil paniguradong merong nilaan sa iyo ang Diyos na better. Naniniwala akong makaka-move on ka rin at marirealize mo na ang kabanata ng iyong buhay kasama si Viana ay kailangan ng matapos at dapat ng isarado. Kaya para sa iyo Spyro, cheer up, maghintay ka lamang. Bigyan mo ng time ang iyong sarili na magnilay-nilay at mag-focus ka muna siguro sa iyong sarili. At ibibigay din sa iyo ng Diyos ang kahilingan mo. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories na aming ina-upload. Ito po yung ating second channel, no? And yung ating Papa Dudut Family YouTube channel. Sana po isilipin niyo po yung mga binabanggit kong mga ibang channels at mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa